Hi guys, it's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Today ay finally nabuo na itong pinapa-install natin na steel cage. At ngayon guys ay pag-uusapan natin ang quality, design at mga accessories na dala ng steel cage. At pag-uusapan din natin guys kung ang steel cage na ito ay compatible ba sa breed ng manok na inyong aalagaan at sa location ng inyong poultry. So guys, itong steel cage na in-install natin dito sa ating layer building ay supposed to be W-type. Dalawang D-type sa sides at isang A-type sa gitna. Kaso ay meron pa tayong portion ng building na meron pang mga manok at hindi pa natin pwede magalaw dahil nangingitlog pa ito. So hintayin pa natin yung ilang months para maging mature talaga na ready na for culling yung ating mga manok. So titingnan din natin guys yung production na masyado ng mababa to the point na hindi na kumikita dahil malaki na yung pakain kaysa sa production or mas magastos na sa pakain. So maghihintay tayo ng siguro mga 3 to 6 months and then i-check natin ulit yung production nila and then dyan tayo magdi-decide kapag i-call out natin sila para mapalitan na din natin ang cages nila. So guys, this is a China-made steel cage pero sa tingin ko yung steel na ginamit nila ay hindi ganun kakapal sa in-expect ko. Ito ay sabi nila hot dip galvanized pero sa tingin ko hot dip galvanized din naman sila. Iti-try natin kung maglalast ba ito ng matagal dito sa poultry since malapit lang kami sa dagat. So yung sea breeze talaga yung pinakakalaban namin dito. Pero siguro if ilagay ito sa mga lugar na medyo malayo sa dagat ay I think magtatagal naman ito. So guys, in terms of ventilation ay mas maganda ang steel cage kasi manipis ang steel compared sa kahoy. Kaya ang airflow ay mas tumatagos. Hindi din madaling kapitan ng mga spider web or balahibo ng manok ang mga steel cage. Kaya hindi nababarahan ang ventilation. Pagdating naman sa mga ipot ay mas maganda talaga ang steel cage kumpara sa wooden cage. Kasi tuloy-tuloy ang hulog ng ipot compared sa flooring ng wooden cages na green skin dahil marami ang retention ng ipot. So guys, itong steel cage nila ay meron tong parang nag-hold sa lalagyan ng feeder at saka ng egg catcher para maiwasan na dumiretso yung itlog sa sahig or matilapon yung itlog kasi medyo weak yung egg catcher. So sinuportahan nila ito ng steel para hindi basta-bastang matupi yung egg catcher para maiwasan mahulog ang mga naha-harvest na itlog. So guys, itong feeder o kainan ng ating mga manok ay part siya ng accessory. Magandang quality din siya, very smooth at saka meron siyang mga stopper. Yan, stopper dito, saka stopper dito. Ito ay nagpiprevent ng mga spillage or yung mga tapon ng feeds. Hindi ito siya U-type. Ito ay I think this is L-type which is mas comfortable ang mga manok na kumakain dito kasi medyo pa-slide yung unahan niya and then yung dito niya sa huli na part ay medyo straight. Kaya napiprevent nito yung tapon at the same time ay mas dumadami yung kain ng ating mga manok. So guys, ang nakapangit lang dito sa feeder since ito ay putol-putol dahil sa pag-install itong mga connector na flat sheet. So very thin or sobrang nipis nitong flat sheet. Lalo na nandito tayo malapit sa dagat. Kapag kinalawang ito ay baka makabutas lang kaagad or baka masira lang kaagad. Hindi na masyado makakapag-connect ng ating mga feeder. Pero titingnan natin guys kung hanggang kailan or ilang taon bago masira tong connector ng mga feeders. Isa sa advantage ng steel cage guys ay mas maraming liwanag ang pumapasok compared sa wooden cages dahil maninipis lang yung mga steel nila guys na nakaka-penetrate yung light compared sa wooden cages na medyo makapal yung mga kahoy. So kapag may mga manok na ay dumidilim. And then dahil dito guys ay mas nakakakain ang ating mga alag dahil mas nakikita nila ang feeds. So guys, pagdating naman sa nipple drinker, ito yung pinipili nating nipple drinker. Wala siyang catcher. Ang disadvantage nito ay kapag merong leaking or kapag palaging nagagalaw ng ating mga manok ay mabilis siyang tumutulo. So yung tulo niya diretso talaga sa baba and then nababasa yung mga ipot. And then itong catcher din habang tumatagal ay napuputol to. So parang hindi din siya effective. So hindi na lang namin ginagamit masyado. So ito naman guys yung binigay na stand sa atin. Meron tong dalawang klase. Ito ang A-type at meron din tayong D-type na stand. Ang dating stand guys ay naka-tubular. Pero ngayon yung stand na binigay sa atin ay angle bar na siya. So mas matibay na siya. Itong stand na to guys ay maganda din kasi mas wider compared sa ginamit nating stand dati. Dahil yung mga cages ay hindi na nag-overlap. So hindi na naiiputan yung likod ng ating mga manok. And then maganda din yung drop ng itlog nito kasi naka-slant siya. Yan. So naka-slant ng I think 2 inches yung slant niya. Yung problema lang namin dito guys kasi yung pag-install natin, may mga ito
may mga very short at saka medyo gipit na holder ng cages. So kailangan pa nating i-bend ng konti. And then hindi din natin too much bend kasi may possibility na ma-break yung ano niya, yung welding niya. Katulad nito, nag-crack na nga. So konti lang talaga para pumasok lang yung steel cage. Yun yung naging challenge namin dito sa stand. Pero I think maganda naman yung quality ng stand, tsaka naka-hot dip galvanized din siya. So yung ginawa namin ay sinimportan lang namin ng mga tying wire para ito, yan, hindi masyado magandang pakagawa ng ano niya, pang hang niya. So may support na lang na tying wire. So maganda din yan para additional sa strength ng steel cage. So kailangan din natin i-welding yung mga stand sa GI pipe na andyan sa kanilang paanan para yung stability talaga ng cage ay maganda, hindi siya nagmo-move at hindi siya nagbe-break. So guys, itong ating mga cages ay meron tong dala na mga overhead water tanks or water boxes. So itong water box na pinadala sa atin guys ay merong mga accessories sa loob. Ito yung mga fittings. So merong floater para pag puno na magko-close, and then pag walang laman ay mag-open. And then hindi natin to gagamitin kasi masyadong maliit to compared sa ginagamit natin before. So ito yung mga mega box na ginagamit natin before, pinalinisan lang natin yan. Tapos pwede pa natin gamitin. So mas malaki yung number of liters or mas madami yung tubig na hold ng ating tank compared sa pinadalang mga tanks. So this is only good for isang set like 48 heads or dalawang sets. So guys, kapag mga expert na nag-install ng ating mga steel cage, ay pwede itong ma-install for 1.5 days. Matatapos kaagad nila. While sa wala pang experience, o siguro matatapos to na nasa 3 days kapag nasa 1,000 heads. So guys, ito yung stang box ng cage. According sa supplier ay nasa 4 heads yung capacity nito. Pero guys, kapag masyado malaki yung breed ng ating mga manok, like for example, Loman, ay hindi ko nire-recommend na ilagay yung 4 na manok dito kapag Loman yung breed yung pinapaitlog natin, dahil masikip na kapag 4 na. Siguro pwede nating bawasan na nasa 3 heads lang kapag malalaking breed yung ating inaalagaan, dahil unang-una mako-compromise talaga yung stacking density natin guys. Kapag na-compromise yung stacking density natin ay may possibility na hindi tayo mabigyan ng magandang production. At the same time ay maaaring palaging may mortality tayo or mataas yung ating mortality rate. So guys, sa pag-purchase ng cages, very important na dun tayo sa mga reliable sources or dun tayo sa mga reliable suppliers ng mga steel cage, dahil sa panahon ngayon guys, marami yung mga scammers, marami ang kumakalat ng mababang offer, magandang quality ng steel cage, magko-collect lang ng down payment at saka hindi kayo pag-dideliveran ng mga materials. Kailangan nyo talaga mag-legit check ng mga suppliers nyo. At the same time, kailangan nyo magtanong-tanong sa mga nandito na or matagal na sa poultry para hindi naman masayang ang perang pinaghirapan nyo. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito at sana ay may natutunan naman kayo ngayon. Happy poultry farming! Bye!